Okay, so this video is about other kind of configuration. Nire-recommend ko if you are using an Omada hardware controller. Okay, so kailangan natin dyan any kind of switches as long as it is a PoE. Okay, power over Ethernet siya. That means nakaka-supply ng power ang mga slots na to. Okay, so hindi siya yung ordinary na switch na just to transfer the connection, pagpasok dito, labas dyan. Itong switch na to, meron siyang power source sa likod, sasaksak, and then nagpuproduce mismo ng power at the same time, data na rin. Kailangan siya ng PoE kasi ito, kailangan din to ng power source. Pero yung kagandahan ng Omada controller is meron siyang PoE in. So that means, yung power na yung mapuproduce ng switch na to is ipasok mo lang dito sa PoE in, and then magkakaroon na ng power yung Omada controller natin na hindi na kailangan ng power adapter o yung USB power supply para isasaksak. So makakatipid tayo sa saksakan. And at the same time, ito yung EAP natin. At the same time, PoE rin to yung gagamitin. So pagsaksak natin dyan ng another slot dyan sa PoE adapter natin, sasaksak lang siya diretso sa PoE natin. And then at the same time, power and data na. So overall, yung isasaksak mo lang talaga sa power source is ito lang yung PoE switch. So hindi na kailangan ng maraming saksakan. Minimalistic design pa rin siya. And at least madaling iligpit. Okay, so kailangan natin is as usual a UTP cable, Ethernet Cat5e or Cat6, and then isang maliit na Ethernet cable lang na pang-connect lang. Okay, so I will show you in the next video. Okay, so the final setup would be ganito. Okay, so kung makikita mo yung PoE switch natin, ito PoE switch is meron siya sa likod. Okay, naka-connect siya sa ito power source. Okay, sasaksak mo lang siya. Yan. So, ito, yung switch na to na PoE is magbibigay ng power sa lahat ng devices. Makita mo, connected siya in any of the slot. Meron naman ng 1, 2, 3, 4, apat na slot. So, kahit saan lang naman i-connect mo dyan yung controller natin. So, sa controller, dapat tingnan mo is nakalagay dyan yung PoE in. Okay, makita mo itong slot na yan is PoE in. So that means dyan papasok yung data at saka yung power. So pag nasaksak na yan, magkakaroon na ng power to yung Omada controller natin. So hindi mo na kailangan ng external power source kasi it is being powered by the switch itself. And then yung EAP natin at the same time, kahit saang slot lang siya dyan, meron naman yun sa 1, 2, 3 slots more. So, sasaksak mo siya and then papunta sa EAP natin. Kasi magkakaroon na rin siya ng power at saka yung data. And then, kung saan i-connect yung Starlink natin. O eto, yung pinaka last na slot, dito natin i-connect yung papunta sa Starlink natin. Okay. So, kunwari, ito, papunta to sa Starlink. Saksak natin. And then, papunta siya dito. Ipapasa niya sa Omada controller na magkocontrol ng EAP natin. Okay, so makakontrol mo lahat, mag-produce ng mga vouchers, limit ng speeds, lahat. And also yung portal. So overall, ito yung isa rin sa mga minimalistic na design. At least isang power source lang kailangan mo. Hindi mo kailangan ng maraming saksakan.